na media personalities pag dumarating ang inventory time, pag mayroong buybacks, wala na po sa provision. Pagdating ho natin doon, Mr. Speaker, we will do that. But for now, we really have to look into this, maybe push on and convince our counterparts in the Senate to pass this law immediately. Matatagalan pa po tayo kasi dadaan pa po tayo ng eleksyon. Pag hinintay po natin na umabot kayo ng Senado, ay isang taon na naman po yun. Congratulations po at inamin nyo na talagang panalo na kayo sa Senado. I'm very happy that a colleague of ours will be in the Senate soon. Pero ibabalik ko lang po, Mr. Senator, na ito pong hinihiling ninyo na tanggalin natin or i-amend natin sa Provision 21 of RA 9165, matagal na po naming tinabaho ito sa aming komite at tinanggal po talaga po namin to. Ang tanging hiling namin, katulad din ng hinihiling ninyo, sana nga po mapabilis natin ito sa Senado dahil sa Senado po, hindi ko pero baka pwedeng kayo na po magsalita, baka pwedeng kayo na mag-privilege speech, pakisabi na bilis-bilisan po para itong hinihiling natin na ma-amend yung Section 21 ay matapos na. Alam niyo ho, I will just have to correct my colleague. Hindi pa po ako senador, Your Honor. Ako po ay isang mambabatas, ako po ay isang representative, hindi pa po ako senador. Do, tumatakbo po ako senador, nais ko lamang po linawin na ako po ay isang congressman. Correct. Alright, Reaction TV Base nagbabalik po. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon mga ka-reaction ha. Dito makikita natin at pinakita ni Congressman Gomez, Richard Gomez, kung gaano ka-ignorante, kabobo, at kawalang alam ni Erwin Tulfo pagdating sa kanyang mga kinukuda. Hindi naman siya kasama sa committee. Nag-privilege speech siya patungkol dito sa illegal drugs na tanggalin ang fourth state, yung mga media, pagdating dun sa inventory ng mga drugs, ng mga nauli, na kung saan, wala na pala, na amyendahan na pala. Ganyan po sila kayabang. Dito makikita natin talaga na talagang sinupalpal, binutatapo ni Richard Gomez itong si Erwin Tulfo At sa yabang ni Erwin Tulfo dito, mga ka-reaction, mantakin ninyo parang sinabi niya na senador na siya. O sigurado siyang mananalo bilang senador. Dito po, mapapanood po niyo yun. O, huwag po kayong aalis. At bago po natin simulan ang ating napakagandang reaction video, huwag niyo si Erwin, dahil nayupak, daampas lupa, Tulfo. Alright, pasok. Any committee right now, since I am part of the deputy Majority Leader. Mr. Speaker, I move that we recognize the Honorable Richard Gomez of the 4th District of Leyte for his interpellation. So doon, hindi na po natin ipapalabas yung privilege speech ni Erwin Tulfo dahil English. Pangalawa, gusto po ba ninyo mapanood? O papalabas ko pagkatapos po natin i-explain. Dito kasi, pakinggan na natin si Richard Gomez at malalaman nyo naman kung saan pa patungkol yung privilege speech ni Inayupak Tulfo, no? Ito po. The Honorable Richard Gomez is recognized. Thank you, Mr. Speaker. Magandang hapon po sa inyo lahat. I'd like to find out if the good Congressman from ACT Party List would like to answer some of my questions regarding his privilege speech. Sure, Mr. Speaker and my colleague. Nasurpresa si Erwin Tulfo. Akala niya smooth sailing na yung kanyang napakagandang talumpati. Para sa kanya maganda. Pero kung maririnig po ninyo yung talumpati na yun, puro kabubuhan. Ito po, pakinggan po ninyo, dito i-interpolate niya. Ibig sabihin talagang aaruin po ni Richard Gomez. Pakinggan po natin. Thank you, Mr. Speaker. I would like to find out from the good congressman if you are a member of the Anti-Drugs Committee. No, I am not, my distinguished colleague.
I am not a member of any committee right now since I am part of the deputy majority group. Hindi po siya member ng anti-drug, okay, committee. Siya po ay nagkuda at parang disrespectful po yan doon sa mismong mga miyembro ng committee na parang inuutusan niya o parang ganun na, inuutusan niya yung committee na revisain yung batas na gusto niyang iparebisa. At hindi alam ni Inayupak Tulfo na to ay narebisa na. Ito, pakinggan po natin. Mr. Speaker. And if you are what were you again, Mr. Speaker? Deputy Majority Floor Leader, Mr. Speaker. Iniinsulto po niya ni Richard Gomez. Sabi niya, ano ka nga? Ano nga yung posisyon mo? Alam naman ni Richard Gomez na majority leader to eh. Bakit niya sinasabing, ano nga? Ulitin mo nga. Ito, ulitin po natin para mas maliwanag na clear at malinaw. Alright. Distinguished colleague, I am not a member of any committee right now since I am part of the deputy majority group, Mr. yeah. Speaker. And if you are what were you again, Mr. Speaker? Deputy Majority Floor Leader, Mr. Speaker. Deputy Majority Floor Leader. I am very sure, Mr. Speaker, that you know very well that the Committee on Anti-Drugs is very active on RA 9165. I am aware, Mr. Speaker. I am Oh, aware. you are aware, Mr. Speaker. Thank you. Sabi niya, aware ka ba na active yung isang batas? Aware ka o I am aware? Bakit ka nagkuda kung aware ka? O pakinggan po natin, pakinggan natin, napakaganda nito ha. Dito lilitaw na itong tao na to bobo. You know very well that the Committee on Anti-Drugs is very active on RA 9165. Oh, RA 9165. I am aware, Mr. Speaker. Oh, you are aware, Mr. Speaker. Oh, Thank you are aware. If you are aware, Mr. Speaker, then what was the purpose of the privileged speech? Sabi niya, kung aware ka dun sa yung RA 9165, anong dahilan ba't nag-privilege speech ka? Sabi niya, anong dahilan ba't nag-privilege speech ka? Ito po, pakinggan natin. I don't know if my distinguished colleague was present when I was mentioning an amendment on Section 21 of RA 9165, particularly exempting the media from being signatories in drug-related operations, particularly on confiscated items, Mr. Speaker. Di ba? Gusto raw po niyang ipatanggal ang mga media na signatories doon sa Section 21 ng Republic Act 9165 at yun ang gusto niya, paamyenda niya sa Kongreso. Pakinggan po natin si Congressman Richard Gomez na dapat siya yung senador na tumatakbo ngayon, hindi itong bobo na to. Yung pinapatanggal niya, yung pinaamyenda niya sa Section 21, naamyendaan na pala. Ito, maririnig po natin. All right. Thank you, Mr. Speaker. The reason why I wanted to ask the good gentleman is because, you know, RA 9165 was passed already in the last Congress. And during this Congress, it has also been amended. Oh. And in Section 21 of RA 9165, I don't know if the good gentleman is aware, the Deputy Majority Floor Leader is aware that Section 21 has been taken up. Bobo yan, nagpapasikat.
Pa-English pa doon sa kanyang privilege speech. Hindi ko na pinalabas, nakakabwisit lang. Kasi yung privilege speech niya, walang laman. Mantakin mo, pinapaamyenda mo yung isang batas sa Section 21 ng Republic Act 9165 dito sa anti-drugs, naamyendahan na pala. Yung inihiling mo ay tapos na. Ano? Nagpapasikat ka lang. Hoy, inayupak tulpo. Naamyenda na yan. Ayan pakinggan natin ha. Can you repeat that, Mr. Speaker? Can you repeat? Hindi niya alam. Hindi niya alam. Was passed already in the last Congress. And during this Congress, it has also been amended. And in Section 21 of RA 9165, I don't know if the good gentleman is aware, the Deputy Majority Floor Leader is aware that Section 21 has been taken up. Can you repeat that, Mr. Speaker? Inayupak. Tagalogin ko po. Tagalogin mo na. Aware po ba tayo na yung Section 21 po, ito po ay tinitake up po dun sa amendments natin sa RA 9165 in the committee. Kaya nga po, Mr. Speaker, kailangan natin balikan at bilis-bilisan po ang problema po natin sa Kongreso. Kaya po tayo napupulaan ng mga kababayan natin. Napakarami natin mga batas na kailangang ayusin, subalit hindi po naaayos, kaya kailangan po natin bilis-bilisan. Kung ito po ay na-take up, sana po ay bilisan pa para kaagad po ito ay ma-review at magawan po natin ang paraan dahil ito po ay kahilingan ng mga kasamahan po ng ating Fourth Estate, Mr. Speaker. Tama. Di ba? Ano sabi po niya dyan? Kailangan daw bilisan ng Kongreso. Pasikat na naman siya. Dahil marami daw pong batas na nakabimbin hindi na take up ha. Ngayon, ano po sasabihin ni Richard Gomez dito? Inayupak kasi itong Erwin na to eh. Nagsasalita siya, hindi niya alam ang sinasabi niya. Pakinggan natin, Richard Gomez, pasok. Apo, napakaganda pong suggestion po niyan. Since kayo po ay malakas po sa Senado, baka pwede pong sila pong sabihan ninyo dahil wala po tayong counterpart sa Senado. Tapos na po tayo sa amendments natin. Pinapaamyenda niya dito sa Kongreso dahil nga walang alam itong si Erwin Tulfo, kuda ng kuda, hindi niya alam si Senator Richard Gomez ay active siya sa anti-illegal drugs pagdating dito sa batas at kasama siya sa committee. Hindi siya kasama sa committee, kuda ng kuda at pinagmamayabang niya kay Congressman Richard Gomez na siya ay Deputy Majority Floor Leader. Ayan tandaan po ninyo ang hinihiling ni inayupak Erwin Tulfo ay amyendahan dito sa Kongreso. Yan pakinggan nyo. The floor leader, Mr. Speaker. Deputy Majority Floor Leader. I'm very sure, Mr. Speaker, that you know very well that the Committee on Anti-Drugs is very active on RA 9165. I am aware, Mr. Speaker. Oh, you are aware, Mr. Speaker. You are aware. If you're aware, Mr. Speaker, then what was the purpose of Your the privilege privilege speech? I don't know if my distinguished colleague was present when I was mentioning an amendment on Section 21 of RA 9165, particularly exempting the media from being signatories in drug-related operations, particularly on confiscated items, Mr. Speaker. All right. Thank you, Mr. Speaker. The reason why I wanted to ask Interpolate. the good gentleman is because, RA 9165 was passed already in the last Congress. And during this Congress, it has also been amended. And in Section 21 of RA 9165, I don't know if the good gentleman is aware, the Deputy Majority Leader. Majority Floor Leader is aware that Section 21 has been taken up.
Can you repeat that, Can you repeat? Mr. Speaker? Can you repeat? Tagalogin ko po. O, Tagalogin. Aware po ba tayo na yung Section 21 po, ito po ay tinitake up po dun sa amendments natin sa RA 9165 in the committee. Kaya nga po, Mr. Speaker, kailangan natin balikan at bilis-bilisan po. Ang problema po natin sa Kongreso, kaya po tayo napupulaan ng mga kababayan natin, napakarami natin mga batas na Yabang. kailangang ayusin, Ang yabang! subalit hindi po naaayos, kaya kailangan po natin bilis-bilisan. Kung ito po ay na-take up, sana po ay mabilisan pa para kaagad po ito ay ma-review at magawan po natin ang paraan dahil ito po ay kahilingan ng mga kasamahan po ng ating Fourth Estate. Oh. Hindi pa rin niya naiintindihan. Sinabi na nga ni Richard Gomez, tapos na sa Kongreso. Ano pang gusto mong gawin sa Kongreso? Tapos na nga dyan. Mr. Speaker. Tama po. Oh. Napakaganda pong suggestion po niyan. Since kayo po ay malakas po sa Senado, baka pwede pong sila pong sabihan ninyo dahil wala po tayong counterpart sa Senado. Tapos na po tayo sa amendments natin. Eh di pa hiya, tapos na nga sa amendment. Ano pang iaamyendahan mo dyan sa Kongreso? Tapos na. Nasa Senado na ang martilyo. Walang alam. Nagyayabang. Hoy, inayupak tulpo. Bobo! At yung pong privilege speech niyo kanina, pagtanggal po ng media, personalities, pag dumarating ang inventory time, pag mayroong bypass, wala na po sa provision. Pagdating ho natin doon, Mr. Speaker, we will do that. But for now, we really have to look into this, maybe push on and convince our counterparts in the Senate to pass this law immediately. Yabang no? Natawa na lang si Richard Gomez. Natawa na lang si Richard Gomez, mga ka-reaction. Wala na nga, tapos na. Alam po ninyo kung ano sinabi ng mayabang na to. Pag siya raw ay nakarating na doon sa Senado, doon na aatakin na niya yun. Ang yabang, talaga sigurado na siyang mananalo. Pakinggan ninyo ha. Ang yabang. And in Section 21 of RA 9165, I don't know if the good gentleman is aware, the Deputy Majority Leader. Majority Floor Leader is aware that Section 21 has been taken up. Can you repeat that, Mr. Speaker? Tagalogin ko po. Yabang. Aware po ba tayo na yung Section 21 po, ito po ay tinitake up po dun sa amendments natin sa RA 9165 in the committee. Kaya nga po, Mr. Speaker, kailangan natin balikan at bilis-bilisan po. Ang problema po natin sa Kongreso, kaya po tayo napupulaan ng mga kababayan natin, napakarami natin mga batas na kailangang ayusin, subalit hindi po Sige. naaayos, kaya kailangan po natin bilis-bilisan. Kung ito po ay na-take up, sana po ay mabilisan pa para kaagad po ito ay ma-review at magawan po natin ang paraan dahil ito po ay kahilingan ng mga kasamahan po ng ating Fourth Estate, Mr. Speaker. Tama po. Napakaganda pong suggestion po niyan. Since kayo po ay malakas po sa Senado, baka pwede pong sila pong sabihan ninyo dahil wala po tayong counterpart sa Senado. Tapos na po tayo sa amendments natin. At yung pong privilege speech niyo kanina, pagtanggal po ng media, personalities, pag dumarating ang inventory time, pag mayroong bypass, wala na po sa provision. Pagdating ho natin doon, Mr. Speaker, we will do that. But for now, we really have to look into this, maybe push on and convince our counterparts in the Senate to pass this law immediately. Matatagalan pa po tayo kasi dadaan pa po tayo ng eleksyon. Pag hinintay po natin na umabot kayo ng Senado, isang taon na naman po yun. Congratulations po at inamin nyo na talagang panalo na kayo sa Senado. I'm very happy that a colleague of ours will be in the Senate soon. Pero ibabalik ko lang po, Mr. Senator, na ito pong hinihiling ninyo na tanggalin natin or i-amend natin sa Provision 21 of RA 9165, matagal na po naming
tinabaho ito sa aming komite at tinanggal po talaga po namin to. Ang tanging hiling namin, katulad din ng hinihiling ninyo, sana nga po mapabilis natin ito sa Senado dahil sa Senado po, hindi baka pwedeng kayo na po ang magsalita, baka pwedeng kayo na mag-privilege speech, pakisabi na bilis-bilisan po para itong hinihiling natin na ma-amend yung Section 21 ay matapos na. Alam niyo ho, I will just have to correct my colleague. Hindi ba po ako senador, Your Honor? Ako po ay isang mambabatas, ako po ay isang representative, hindi pa po ako senador. Do, tumatakbo po ako senador, nais ko lamang po linawin na ako po ay isang congressman. Correct. Ako po ay member ng ACT-CIS party list at hindi po ako senador. Baka ang inyo po ibig sabihin, yung aking po nakatatandang kahuya po, siya po yung senador. Pangalawa, kaya kung Sinabi kasi niya ang mayabang na to, pag nakarating na daw siya doon sa Senado, doon na niya hahatakihin itong mga batas. Hindi ba mayabang, di ba? O, di ba? O, ngayon, sinupalpal siya ni Richard Goma. Yung palang kanya, yung batas na gusto niyang ipaamyenda ay tapos na. Oy, bobo! Nagtatali-talinuhan ka, nagyayabang-yabangan ka, o inayupak-tulpo ka, ayusin mo bago ka magsalita. Pinagtawanan ka lang ni Richard Gomez. Kakadiri tong tao na to. nga po pinapabilis-bilisan para marinig po tayo sa Senado. Nabilis-bilisan po nila dahil ito po ay hindi pa naman batas. Habang ito hindi pa batas, ala hong saysay ang pagre-review, wala hong saysay ang pagtanggal ho natin ng section na yan, section 21, kung hindi pa naman po ito batas. What I am trying to point out, Mr. Speaker, I guess we have to do something about it. And para marinig ko, kaya ho tayo nagka-privilege speech para marinig po tayo sa Senado. Oo. Ngayon marinig na naman sa Senado. Kanina sinasabi mo, gusto mo iparinig ko sa yung sinabi mo kanina. Wag na, nakakabwisit lang. Sinabi mo kanina, na bilis-bilisan ang trabaho ninyo dyan sa Kongreso kasi napupulaan kayo ng taong bayan. Yun ang sinabi mo kanina. Kongreso, dyan, gusto mo dyan, bilisan. Hindi mo pala alam, tinapos na ni Richard Gomez ang yung kinukuda. Bobo! Now, we are waiting for the decision, Mr. Speaker. If I can only do a privileged speech in the Senate, then I will do so. Unfortunately, I'm still here, a member of 19th Congress, Mr. Speaker. Pakinggan po natin ulit yung sinabi niya kanina. Pakinggan natin ulit ang sinabi niya kanina. Mayabang mayabang. And in Section 21 of RA 9165, I don't know if the good gentleman is aware, the Deputy Majority Leader. Floor Leader is aware that Section 21 has been taken up. Hindi niya naintindihan. Can you repeat that, Mr. Speaker? Hindi niya naintindihan. Tagalogin ko po. Tagalogin. Aware po ba tayo na yung Section 21 po, ito po ay tinitake up po dun sa amendments natin sa RA 9165 in the committee. Kaya nga po, Mr. Speaker, kailangan natin balikan at bilis-bilisan po ang problema po natin sa Kongreso. Kaya po tayo napupulaan ng mga kababayan natin. Napakarami natin mga batas na kailangang ayusin, subalit hindi po naaayos, kaya kailangan po natin bilis-bilisan. Kung ito po ay na-take up, sana po ay mabilisan pa para kaagad po ito ay ma-review at magawan po natin ang paraan dahil ito po ay kahilingan ng mga kasamahan po ng ating Fourth Estate, Mr. Speaker. Di ba? Ang sinasabi po niya sa Kongreso, maya-maya sasabihin niya sa Senado. Papo, napakaganda pong suggestion po niyan. Since kayo po ay malakas po sa Senado, baka pwede pong sila pong sabihan ninyo dahil wala po tayong counterpart sa Senado. Tapos na po tayo sa amendments natin. At yung pong privilege speech niyo kanina,
pagtanggal po ng media personalities pag dumarating ang inventory time, pag mayroong buybacks, wala na po sa provision. Pagdating ho natin doon, Mr. Speaker, we will do that. Oh, di ba? Pagdating daw niya doon sa Senado, gagawin niya yun. Ganon. Ibig sabihin, sigurado na siyang mananalo. Ibig sabihin, sure ball na. Oh, dito, pagtatawanan siya ni Richard Gomez. But for now, we really have to look into this, maybe push on and convince our counterparts in the Senate to pass this law immediately. Matatagal Natawa lang si Richard Gomez. O, ano sasabihin ni Richard Gomez? lang pa po tayo kasi dadaan pa po tayo ng eleksyon. Pag hinintay po natin na umabot kayo ng Senado, ay isang taon na naman po yun. Congratulations po at inamin nyo na talagang panalo na kayo sa Senado. I'm very happy that a colleague of ours will be in the Senate soon. Pero ibabalik ko lang po, Mr. Senator, na ito pong hinihiling ninyo na tanggalin natin or i-amend natin sa Provision 21 of RA 9165, matagal na po naming tinabaho ito sa aming komite at tinanggal po talaga po namin to. ang tanging hiling namin, katulad din ng hinihiling ninyo, sana nga po mapabilis natin ito sa Senado dahil sa Senado po, hindi ko alam pero baka pwedeng kayo na po ang magsalita. Baka pwedeng kayo na mag-privilege speech. Pakisabi na bilis-bilisan po para itong hinihiling natin na ma-amend itong Section 21 ay matapos na. Alam niyo ho, I will just have to correct my colleague. Hindi ba po ako senador, Your Honor? Ako po ay isang mambabatas, ako po ay isang representative. Hindi, senador ka! Sinabi mo kanina pagdating mo doon ikaw ang babanat ho. Ba't ayaw mo? Ayaw mo? Hindi pa po ako senador. Doon, tumatakbo po ako senador. Nais ko lamang po linawin. Ako po ay isang congressman. Ako po ay member ng Yabang mo AXIS Party List at Ang hindi. yabang no? Nung tinawag siya senador, tiklop. Ayaw niya. Hindi po ako senador. Baka ang inyo po ibig sabihin, yung aking po nakatatandang kahuya po, siya po yung senador. Pangalawa, kaya ako nga po pinapabilis-bilisan para marinig po tayo sa Senado. Nabilis-bilisan po nila dahil ito po ay hindi pa naman batas. Habang ito hindi pa po batas, ala hong saysay ang pagre-review, wala hong saysay ang pagtanggal ho natin ng section na yan, Section 21, kung hindi pa naman po ito batas. What I am trying to point out, Mr. Speaker, I guess we have to do something about it. And para marinig ko, kaya ho tayo nagka-privilege speech para marinig po tayo sa Senado. Now, we are waiting for the decision, Mr. Speaker. If I can only do a privilege speech in the Senate, then I will do so. Unfortunately, I'm still here, a member of 19th Congress, Mr. Speaker. Salamat, Mr. Congressman. Sinabi ko lang po yung sinabi niyo na gagawin niya pagdating niyo po sa Senate. Inulit ko lang. But Mr. Congressman, we do something about it. We have done something about it. In the committee level, ito pong Section 21 na hinihiling ninyo ay wala na po. Alam niyo ho, Mr. Speaker, ito po ay nasa committee level at tulad po ng sinasabi ko, kaya ko nga po I am pushing for it, na bilis-bilisan po natin. Marami po tayo mga batas na pending po ngayon, hindi lang po itong 9165, marami pong kailangang revisahin, reviewin. Ang kailangan lang po natin ay bilisan po dahil ang taong bayan ay nag-aantay po. Wala kang ang alam. Anong ginagawa mo dyan? Lumabas ka dyan. Wala kang alam, Brad. At hindi po tayong ika nga ay pwedeng manahimik o kaya mag-relax dahil po nakatingin po sa atin ang ating mga kababayan at gusto po nila na bilisan ang pagpasa, pag-review, whatever, ang ng mga batas po natin, Mr. Speaker. Therefore, Mr. Speaker,
I think the correct manifestation should be, since the requested section is to be amended, and it has been replaced already, Mr. Speaker, is that the correct manifestation should be, we request that the Senate should fast-track this House version of RA 9165. That, I think, is the correct manifestation, Mr. Chair. I will take that, Mr. Speaker, but what I am saying is that the reason why I stood up today to remind not only our members here, but also our counterpart in the Senate, because I am sure they're also reviewing what we're doing here and watching us, to fast track. Kung meron man, kung nandyan na po sa kanilang mga kamay, na bilisan, because we cannot dictate them. We can only suggest, Mr. Speaker. We can only tell them and inform the public that we already did this. Tama po ang ating kasamahan na sinasabi niya pong ni-review na po yan, inalis na po yan, para malaman po ng taong bayan na wala na po yan, wala na sa kamay natin yan po, ay nasa kamay na ng Senado para bilis-bilisan po nila. And that is the purpose of my privileged speech this afternoon, Mr. Speaker. My dear colleague, sir. Thank you, Mr. Speaker. Oh, I thought amending Section 21 was the main thrust of the privilege speech. I didn't know it was to fast track the House version of 9165. But nevertheless, Mr. Chair, yun na rin po ang hinihiling natin. Since yung nire-request po ng colleague natin na tanggalin po sa Section 21, yung pagsama ng media kapag po nag-iimbentary sa mga bypass, sa mga nahuli na ay wala na po sa committee level. Wala na po, pumasa na po sa atin. Sana po another privilege speech from our good colleague will tell the Senate, bilis-bilisan niyo naman kasi binilisan na po namin. I wish I can we will do that, Mr. Speaker. Para makarating po itong ating mensahe sa kanila. Hindi naman natin pwede sila pong utusan, Mr. Speaker, kundi tayo lamang po ay pwede nating sabihin na nag-aantay po tayo. Kung naipasa na po natin dito sa Kongreso, then ang problema po ay nandoon. I guess we'll have to do, or I have to make another privileged speech, Mr. Speaker. We shall await the next privilege speech. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Congressman. Maraming salamat po. Magandang hapon. Yabang no. Wala na pala, tapos na. Yung privilege speech niya, sabi niya, bilis-bilisan, inaatake niya yung mga kasama niya dyan sa Kongreso. Hindi naman pala siya kasama sa committee, kaya walang alam. Dahil Deputy Majority Leader na Kuno, hindi mo nang pwedeng pakialaman kung sino-sino dyan na mga committee. Hindi ka naman miyembro ng committee na yun. Kung hindi ka miyembro ng committee na yun, kuda ka ng kuda, hindi mo naman alam ang pinagsasabi mo. Natawag tuloy siyang senador. Anyway, mga ka-reaction, sana po nagustuhan nyo ang ating reaction video ngayon. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video. Okay. Inayo pa, Kerwin. Masarap no? Masarap. Masarap masupalpal. Yabang Syukran.